Why sudden change your mind to buy? Sabi ko, kasi si Papa got this stroke. Probably this is my last chance. Parang wala naman naman. Pero, while I bought the product, I studied it. Okay? I studied it. Paano ba itong stem cell? And true enough, yung stem cell ay nagmo-multiply ng another cell. Yung lumang cell, pinapalitan ng cell. And I studied it deeper and deeper. I studied it kung ano yung stem cell. And I found out na yun nga, yung mga bata pala, active pa yung stem cell ng bata. Kasi di ba sabi, when the sperm and the egg cell meet, naging zygote, naging stem cell siya. Kasi siya yung mag-multiply eh. Isang cell lang muna, naging dalawa, naging apat, naging 8, hanggang nakabuo ng organ, nagkaroon ng heart, tapos nagkaroon ng eyes, hanggang naging baby. So, yun po yung simula ng stem cell. And, ayun nga, hanggang sa, ang bata pala habang lumalaki, nagiging old yung stem cell. Diba? Pagka bata ka, yung son ko kasi, nabalian ng kamay. Tapos, kasi kalilikot. Parang 7 years old pa lang siya noon. Nahulog sa scaffoldings na nag-crack yung kanyang kamay. Tapos, kinas sa hospital, kinas. Pero hindi na ooperahan kasi sabi, mag-generate pa yan. Magkakaroon pa, ma-extend pa yun. Magkakaroon pa ng buto yan, ma-extend, hindi kailangan operahan. Kasi pala, the stem cell is still active. Okay? At habang tayo tumatanda, yung stem cell nagiging old na yung stem cell, hindi na siya nakakapag-regenerate. Okay? Kaya ito, is stem cell, pag nag-take tayo, this is a new stem cell, okay? A new stem cell na pwedeng mag-regenerate sa old environment. Okay? Nag-develop siya. So sabi ko, possible, no? Na ito yung magiging cure. Binanggit nga kung meron kang wood na chair na nasira, wood din yung pang-palit mo. Okay? Wood din. Pagka ang metal na crack, metal din, no? Nag-welding tayo, metal din yung pag-repair. Pero pagka-cell, kailangan ang pang-repair mo cell din. At ito, no? Actually, patuloy pa rin akong nagsasaliksik, what is stem cell, no? And I found out, marami ako na nakikita na new knowledge on this cell, no? Pero na-struck ako dito. Ito ba to? Kasi naging capsule. Alam nyo, ang nakita ko dito kung bakit naniniwala ako na yung nasa capsule is a living cell. Kasi kinaluan siya, inilagay sa capsule na may nitrogen. Kita nyo yung nitrogen? Ang nitrogen is a very cold environment. Yung pag nakakita ka ng nitrogen tank, yun yung may pagka napusitan ka lang, pag in-spray mo sa kamay mo yung nitrogen, mapibris yung kamay mo. Pag pinitik mo, kaya mabalit. So yung capsule, may nitrogen. At yung nitrogen, nag-preserve ng cell. Okay, kaya sabi, pwede nga na yung cell na freeze doon sa capsule. At hindi siya, yung father ko kasi, nung na-stroke siya, nag-NGT siya. And pag-attend ko ng mga seminar, and I found out na hindi pala sa stomach dapat ma-dissolve yung capsule. Kasi pag sa stomach na-dissolve, mapapatay siya ng stomach acid yung cell. So talagang dinisign siya na medyo matigas, na medyo collagen kasi yung cover niya, no, collagen. Hanggang aabot siya hanggang small intestine, wherein wala na siyang stomach acid. So pag nag-dissolve na doon, yung cell, diretso siya sa villi. Papasok siya sa
papasok siya sa system na natin, na buong cell. And also, meron kasi rin akong personal account, hindi lang dun sa father ko, no? Yung brother ko, si Warren, okay, yung kanyang wife na nagda-dialysis during the time, nagkaroon ng, nag-high blood yung kanyang eardrum, nabingi, nagkaroon ng high blood doon sa kanyang ears, napatid yung vein, yung nerve sa ears, sa right ears. After a month, yung left naman na ears ang nagkaroon ng ng high blood at napatid yung yung kanyang litid, yung kanyang nerve doon sa papuntang eardrums. At sinabi niya sa akin, Kuya, totally deaf na si Myra. Bakit ano nangyari? Kasi last month, yung isang kanyang right ear, nag-high blood, tapos naputol, isa na lang yung niya, nakakarinig. And last Saturday, sabi niya, nag-high blood ulit. So wala na siyang marinig. Kaya ayaw na rin niyang magsalita. Kasi wala siyang naiintindihan, wala rin kumakausap sa kanya dahil mali yung kanyang sagot. At yung nasa taas po na yun, ganyan yung itsura niya. Kumusta na si Myra? Ito, natutulog na yun. Sabi ko, sige nga, itry natin itong stem cell. Ibibili kita. Try mo to para baka naman sakali na na magkaroon ng epekto. Kasi walang doktor na kayang mag-opera niyan right there in there o operahan ng tenga mo. Just to connect the nerve na naputol ng high blood pressure. Okay. Now, lo and behold, after 10 days, inumusta ko si Warren. Warren, kumusta na si Myra? Kuya, narinig niya yung kulog. Oh, narinig ang kulog. Ang isang bingi, kahit kumulog, wala ka na maririnig. Wala na siya. Sabi ko, talaga? Anong intervention yung ginawa mo? Wala naman. Pinainom ko lang yung stem cell. Okay. Tapos, yung kalabog ng pinto, pag sinara, naririnig. Napapabigla siya. So, sabi ko, ayun na yun. Yun na yung effect ng stem cell. Kasi, habang naghihil yung kanyang nerve, kasi naputol, due to high blood, sinusustain yung stem cell. Siya yung nagbibigay nung bridge para maging organ ulit siya. And I try to believe na gano'n yung nangyari. Kasi, no intervention na ginawa niya. At in one time, lumisita kami sa kanilang Christmas na noon. Kuya, sabi niya, imbitahin ka na sa bahay nila Ate Myra sa Sariaya, Quezon. Inimbita kami, yung wife ko. Tapos, si Myra, magang-maga, kwento, salita ng salita. Oh, ganyan. Ayun yung mga parot. Kasi pagka mahina ang pandilig, malakas ang boses. Kasi tuloy kami magang-maga. Nasa tent kami kasi sobrang, lahat ng mga kapatid na nandoon, tapos na-invite kami, so exist na yung place, nasa tent kami. Morning. Check. Nung morning, yun nga, malakas yung boses niya. Tapos, ginrit ko siya, Merry Christmas, Myra. Tapos, nakita niya, nag-response ako, pero iba yung greet ako, pero iba yung bati niya sa akin. Kain ka na dito, kain na. Lumapit si Warren. Dinulungan niya. Merry Christmas daw. Ay, oo, kuya, Merry Christmas, Merry Christmas. So, nilabutan ako kasi talagang first hand nakita ko na nag-respond siya doon sa bulong ni Myra. And ayun na nga, after taking a 40 placenta, after 10 days, nakarinig ng kulog, at bumalik ulit yung kanyang sigla. Ito na po yung naging itsura niya. At patuloy na gano'n siya. Naging May 4, ayan po yung kanyang naging itsura ni Myra.
from November, that's November. 6 months later na, yung November kasi nangyari yung ano, yung pagka-break ng ano nila. No? So, I cherish those moments na napatunayan ko na it's good na nakaranas pa din siya ng pandemic. However, ngayon, kasi nga dialysis, 13 years na siya nagda-dialysis, hindi na rin kinaya yung kanyang dialysis and he passed away 2 years ago. No? Pero that moment, yung ano, no, na-sustain yung kanyang sabi ko, totoo naman pala. No? And also, I also took or taking the steps on myself. Okay? At sabi ng aking wife, ayaw niyang isabi, huwag mong sasabihin palaging ganyan. Nakakaya. Eh, bakit? Totoo naman eh. Ano ba yun? Eh, napatunayan siya pag nagsisipin kami. Parang 35 years old lang ako. sabi niya, sasabihin niya, nakakaya naman eh. Kaya magagawa, gano'n naman, di ba? Mababayaran ba yan ng pera? Di ba yung kahalaga, yung ano niya, di ba? The experience na ano. So yun, sabi ko, ano, kasi pagka like 61 na po ako, 61 ako this last Sunday, like 61 na po ako. So, and yun, because of the food chain, sinasabihan ko yung mga kasama ko, gusto nyo tumayo pa ang watawat? Eh, kayo niya. So, kasi nung pagka nagkakaedad, yung lalo na yung mga lalaki, nangihina na, ayaw na. Sabi nung bait ko, mukha mo na lang nagagalit. Ang gusto kong magalit, ayaw magalit. Eh, pero sabi niya, papa, mag-take ka ng stem cell, sige na. So, ayun po, ano? And my mother, ay pinaganyan ko din during my father's, yung father ko, kasi na-stroke siya. So talagang wala na rin tayo magawa kasi talagang na-bedridden siya. Kasi hindi na rin umubra sa kanya yung stem cell kasi naka-injury siya. Sabi ko, sana kung hindi siya naka-injury. Ang isang resort namin ngayon, yung mother ko ay naka-bedridden din. Sabi ilalim ng dila namin pinapadaan. Kasi hindi siya dadaan sa stomach. Kasi yung sa dila, doon yung stem cell for the body. At ang stem cell, hindi mo kayang sabihin, o dito ka pumunta sa tuhod kasi ito ang may problema. Hindi. Yung stem cell, may signal silang tinitingnan sa kanilang body. Alin ang may kakulangan, dun siya pupunta. Yung most needed na ano yung tawag to? May failure or may shortage ng stem cell. Kaya ganun po. So, ako po ay natutuwa at nabigyan ako ng chance na makapagsalita sa inyo. And once again, makapag-share ng experience ko sa stem cell. Last time, kailan ako bumili, di ba? Parang December, bumili ulit ako. At ang nakita ko kasi, mahal siya. Mahal siya kasi stem cell eh. Pag mura na siya, hindi na siya stem cell. Baka iba mabili nyo. Mag-ingat kayo pag mura yung nabili nyo. Baka sabihin, uy, napamura ako dito ah. Ha? Napamura ka? Oo. Putya. Sorry po. Kasi nagpumunta rin kami sa alternative medicine, yung HIIC, it's Holistic International Comprehensive Center. Pumunta kami doon. Nagpa-inject siya ng nung sa protozoan sa ozone sa tuhod. No? And tinignan ko, meron silang stem cell na package, yung original na ini-injection. Tinignan ko yung presyo, pinintahan ko pa. Oh, zero. 900. 900,000. Wow, sabi ko, talagang mahal talaga. And it's the original. Isang capsule, isang vial. Tinanong ko, magkano ba yan? That's 900, as you can see. It's about 2 million stem cell inside the vial. Sabi ko, ilang session? Depende yung sa doktor kung ilan yung papagamit mo. Mga dalawa, pag
Ayun ngayon. So, kung may kaperahan ka naman, why not? Di mo ba? Pero ang nakita ko dito, kasi nga, ginawa siyang leverage. Pag sinabi mong leverage, pag naikwento mo siya, meron kang rebate. At doon papasok yung business model niya na may leverage pag marami kang nakwentuhan at natulungan din naman. Kasi yung bibili naman yan, I mean, yung nakakita ng importance niyan kaysa pera. Health o pera. Ganun po yan eh. Pero pag naintindihan nila yan na pwede yan health at naikwento mo siya, magkakaroon ka ng leverage na meron kang rebate sa kanila at matutulungan kang makabili ng sarili mo. Last time na bumili ako, hindi ako umabot ng 170. Parang nagastos ko lang is 64. Kasi meron akong mga na-invite at bumili din. So bumababa po. At pag mas marami tayong na-invite, nagiging libre na siya. So, hindi po rin nung kasi kakayanin na mag-out ako ng packet at yun yung bibilin ko. Hindi. Parang mapipilayan mo ako yan sa restos kapag kaganyan. Mahirap po yan. So, kailangan maikwento kasi may say-say naman yung kwento natin at baka makatulungan. No? Sabi ng wife ko, Aba, yung mga nagre-retire sa inyo, after 2 years, ito na. Ha? Sabi ko nga eh, sayang yung pensyon. Ito na lang gawin natin maintenance, okay? Para hahaba ng bahagya buhay, kasi talaga naman doon tayo papunta, pero hahaba yung buhay, makikinabang ka sa pension. At mas makikita mo pa yung apo at yung mga mahal natin sa buhay ng mahaba-haba. Kasi by study, nakakabalik ka ng time, nakaka-save ka ng time ng 5 years, babata ka ng 5 years. Pero parang, hindi lang 5 years binata ako, 10 years eh. Okay, ito po, maraming pong salamat sa inyo sa pakikinig. At magkikita-kita po balik tayo. Salamat!